10 minuto. Magandang hapon po sa ating mga kasama. Ako ay si Felicitas Bay, ang inyong bagong labor attaché. Ngayon, yung purpose ng letter ni Paul, sabi si Paul, ay yung tungkol doon sa Departure Support Program. Doon sa Departure Support Program, nililinaw natin kasi ito ay, ang aking sinasabi ay ayon din sa binigay na announcement sa amin ng Korea Immigration Service under the Ministry of Justice. So, yan ay mula May, yung period of application, May 6, 2010 to August 31, 2010. Siguro nabasa nyo yung nakalagay yan sa ating embassy website, yung sa mga nakabasa ng or nakapag-check sa embassy website. At the same time, yan ay blinas email din natin sa mga PhilCom. So, dalawang klase kasi yan. Meron yung self-deporting overstayers, yun yung mga nagvo-voluntary surrender or nagkusang loob na magpapadeport. Kaya tinatawag nilang self-deporting overstayers. Ang ano doon ay yung exemption from fine at saka eligibility for the taking of a KLP. Siyempre, provided you are qualified, and then to re-enter Korea subject to visa requirements. So wala siyang entry ban, but of course, subject to requirements, visa requirements. Ganun din naman yung ibang, kahit wala hindi ka naman voluntary overstayer, siyempre lahat naman tayo nagsasubject to visa requirements. Dun sa illegal stayers, o yung involuntary, ang tawag kasi nila doon ay involuntary or discovered involuntarily or detected involuntarily. Mayroon kasing doon sa sulat ni Paul, parang sinasabi niya it started bakit June 1 ang di ba? Yung June 1 kasi, from that, yun yung doon nag-start yung fine. So, meron ng fine kung ikaw ay nahuli or na-host or na-apprehend. So, meron siyang fine at ang fine niya is ang illegal stay for less than 1 year exempted from the fine. Illegal stay of 1 year, of less than 1 year, exempt from fine. Illegal stay of 1 year, but not more than 2 years, 500,000 won. Legal stay of 2 years to 3 years, 1 million won. 3 years to 5 years, 1.5 won po yun. At 5 years or over, 2 million won. So, yun yung sa ating fines or penalty fine na tinatawag. Ngayon, meron ba siyang, kung ikaw ay ayan, yung kung ang tao ay nahuli, meron niyang fine. Tapos, yung, ano ba yung ban on re-entry? Siyempre, meron niyang ban on re-entry 3 years kung yung fine ay nabayaran bago magkaroon ng deportation. So, may 3 years re-entry. Re-entry ban. Then, 5 years for those who failed the penalty fine prior to deportation. So, kung bago walang pera, which is yun din yung mga sinasabi sa amin ng mga tumatawag, wala akong pambayad ng fine. So, 5 years ang re-entry ban. So, yun yung mga ang sa pagkakaintindi ko dun sa ni Paul, dun sa sulat niya, at hindi pala lang ni Paul, nung 12 sulat sa atin. So, ano ba yung proseso? Ang prosesong sinasabi sa atin ng Korea Immigration Service, una syempre nagkaroon ng arrest, then investigation, detention, dun sa issuance, dun sa detention may issuance of the detention order, tapos magkakaroon niya ng decision kung ano yung imposition ng fine at ano yung deportation order. Then, ihahanda na yung departure. That means you have to have your passport or your travel document, and dapat hawak mo rin ang iyong ticket, and then yun na yung deportation. So, itong mga ibinahagi ko sa inyo ay mga impormasyon na nakalap ko sa Korea Immigration Service. Doon naman sa
Doon sa sulat kasi merong as long as our return as legal workers through the EPS system is guaranteed. Sa aking pagbabasa nito, hindi siyempre natin magagarantihan yung pag-return sa EPS or will you be qualified or eligible for the EPS. Siyempre, ang qualification requirements, dapat mag-fit in ka muna sa qualification. So, yun yung ano natin doon. So, if alam nyo naman yung sa EPS, sa tingin ko there was a time na kayo ay naging EPS worker or you went through the requirements. So, you have to go through the requirements of the EPS program. Ano, unang-una yung requirement, like one would be yung qualification on the age. So, syempre titignan natin yung age requirement. Present age requirement is 18 to 38. So, then you have to go through the what's this, the Korea language test o yung KLT exams. So, hindi lang naman kahit hindi kayo overstayer, ganun pa rin, nakatapos ka ng 6 years or nakatapos ka ng contract as duration mo at bumalik ka sa Pilipinas, you have to go through the same procedure na mag-aano rin. Hindi lang naman natin inaano yan na yan ay mag-a-apply lang dahil ikaw ay overstayer. Ganun kasi yung proseso. Then, they said it will start on June 1, 2010. Yung pag-ano ng fine, pag ikaw ay nahuli, ayan ay it will take effect June 1, 2010. Ang departures program ay mula May 6 to August